Okay, so good day, nurses. Now let's discuss the topic. We have the gastritis. So when we say gastritis, it is the inflammation of the lining of the stomach. So nagkakaroon ng inflammation doon sa lining ng stomach. So what are the possible causes kapag nagkakaroon ng gastritis? Una, meron tayong infection. Pag sinabi natin infection, caused by your H. pylori infection. Okay, pag sinabi natin infection, H. pylori. Next natin, we have your irritants. So, meron tayong mga chemical irritants na tinatawag. We have your alcohol, we have your spices or your spicy food, smoking, and yung pinaka-most important or pinaka-most common, the use of NSAID or your non-steroidal anti-inflammatory drugs. So, this medication causes gastritis that can lead to peptic ulcer disease. Diba? Na-discuss na natin to before. Next natin, we have your autoimmune disorder. Pag sinabi natin autoimmune, our own body, siya lang pa yung sumasira doon sa kanyang or sa sarili nating katawan. Okay, our own cells in the body, siya lang pa yung nagkakaroon or sinisira niya lang pa yung sarili nating katawan. It's autoimmune disorder. And lastly, we have the stress. Pag sinabi natin stress, it's a physiological stress. Ito yung na-discuss natin before. We have your Cushing's and then your curlings. Okay, your Cushing's ulcer and your curlings ulcer. Okay. Now remember si curlings, pag sinabi natin curlings, ito ay specific sa burn. Okay, pag Cushing's naman, usually pag may intracranial pressure or increased ICP. Okay, these are the causes kung bakit nagkakaroon ng gastritis. Ano bang ginagawa? Okay, ano pang ginagawa ng infection? Gaya ng sabi ko sa inyo, your H. pylori, it produces ammonia. Si ammonia, in-neutralize niya si gastric acid or your hydrochloric acid. Pag once na neutralize na siya, pwede niya nang i-invade yung ating stomach. Remember, pag neutralize siya, hindi na siya kayang i-penetrate, hindi na siya kayang sirain ni hydrochloric acid. Kaya hindi mamamatay si H. pylori kapag once na lumusong siya sa ating hydrochloric acid. Second one, irritants. Alcohol, okay, smoking, use of NSAID. Specific, itong si NSAID natin. Remember, in NSAID natin, decreases the mucus or the mucus secretion. Remember, your mucus secretion or the mucus, these are protection ng ating GI. So, pag nagde-decrease ang ating mucus, nagde-decrease din ang protection natin. So, kung decrease ang protection, pwede nang or mabilis na lang sirain ni acid yung lining ng ating stomach. And then, autoimmune, sariling katawan or sariling cells natin, immune cells natin, sinisira niya ang ating katawan. And lastly, your stress. Okay? So, kapag once na nagsama-sama lahat ng ito, infection, irritants, autoimmune, and stress can lead to inflammation. Okay? Nagkakaroon ng inflammation sa ating GI or sa ating stomach lining. This inflammation can lead to decreased mucus secretion. Okay, nagdi-decrease yung mucus production sa ating stomach. Therefore, it decreases the protection ng ating stomach against hydrochloric acid. So, kung bumababa ang mucus natin, mabilis na lang ma-penetrate, mabilis na lang masira ng acid ang ating stomach or lining ng ating stomach. And kapag nag-decrease si mucus, mucosal barrier breakdown. Okay, nawala ka na ng protection, nagkakaroon na ng breakdown. Kaya hydrochloric acid diffuses into deeper layer. Nasisira niya na yan. Sinisira niya na yung pinakamalalim na layer ng ating stomach. And then, destruction of the stomach lining that can lead to inflammation or your stomatitis. Okay? Magkakaroon na tayo ng stomatitis kapag nagkaroon na ng destruction ng ating stomach lining. So, remember, from gastritis to stomatitis naman na. Okay? So, next natin, this stomatitis, gastric mucosal erodes. Pag patuloy na nagkakaroon ng invasion or ng penetration, patuloy na sinisira ng acid ang ating GI lining that can lead to your gastric mucosa erodes.
Okay? Magkakaroon ng erosion dun sa ating gastric lining. At kapag once na patuloy na masisira ang ating gastric lining, that can lead to small vessels rupture. Puputok ang ating mga small blood vessels sa ating stomach. At kapag once na pumutok ang blood vessel sa ating stomach, ano mangyayari dun sa blood? Magkakaroon ng leakage ng blood. Okay? Magkakaroon ng leakage ng blood. Kaya ang mangyayari, yung blood mo na instead na sa blood vessel lang sana, nandoon na siya sa loob ng ating stomach. So kapag once na nasa loob na ng stomach natin, yung dugo, anong mangyayari doon? Pwede mo siyang isuka, yun yung tatawagin nating hematemesis. Pwede mo rin siyang itae, yun yung tatawagin nating melena or your dark tarry stool. Okay? So kapag once na nagkaroon na ng small vessels rupture, magkakaroon tayo ng hematemesis. Magkakaroon din tayo ng melena. At ito na yung complication na tinatawag natin na erosive gastritis. Okay? Ito na yung erosive gastritis. Basta kapag once na diagnose ka ng gastritis, tapos sumuka ka ng dugo, tumay ka ng dugo, again, erosive gastritis ka na. Ibig sabihin, may hemorrhage na, may ongoing bleeding na nangyayari sa GI natin. Usually, yung characteristic ng dugo dito, itong hematemesis, pag sumuka ka, parang coffee, yung ground, parang coffee yung kulay niya. Okay, pag sumuka ka na parang coffee, again, hematemesis, possible sign na yan ng erosive gastritis. And aside from that, dark tarry stool, sign na yan ng erosive gastritis. Ibig sabihin, may ongoing hemorrhage or bleeding na sa stomach. This bleeding can lead to shock or your hypovolemic shock. Remember, pag may hypovolemic shock na, meron tayong 3 classic sign ng ating shock. We have your hypotachytachy. Si shock, dahil nabawasan ka na ng blood volume, magkakaroon ka ng hypotension. Decreased blood volume equals to decreased blood pressure. Increased blood volume equals to increased blood pressure. But in the case of your shock, decrease ang blood volume, kaya magdi-decrease din ang blood pressure. Next, we have your tachycardia. Pag sinabi nating tachycardia, mabilis daw tumibok ang puso. Bakit? Bakit siya mabilis tumibok? Dahil nga sa compensatory mechanism. Okay? Sa body compensatory mechanism, dahil decrease na ang iyong blood volume, decrease na rin ang ating blood supply. And remember, pag decrease ang blood supply mo, hindi natin na-maintain yung homeostasis na tinatawag. So ngayon, pag hindi natin na-maintain si homeostasis, ayaw ng ating katawan na hindi nagkakaroon ng balance ng bawat element sa ating katawan. Kaya ang gagawin niya, kailangan niyang mag-adjust. Kaya magkakaroon ng compensation. Papabilisin niya yung pagtibok ng puso mo para sa ganun, mabilis din yung pagdala ng mga blood components or ng oxygen papunta sa ating katawan. And then, magkakaroon din ng tachycardia. Pag sinabi nating tachycardia, fast breathing. Bakit magkakaroon ng fast breathing? Dahil nga, decrease ang blood volume. Kung decrease ang blood volume, magdi-decrease din yung magka-carry ng oxygen. Kaya magdi-decrease yung oxygen sa ating katawan, which is ayaw ng katawan na mangyari yun. Kaya ang gagawin niya, ayan, papabilisin niya yung paghinga mo. Kasi ang akala ng katawan natin, may problema sa oxygenation. But ang pinaka-problema natin, the blood volume. Normal yung breathing mo, kaso konti lang yung nagke-carry ng oxygen. Kaya konti lang din ang pumapasok ng oxygen sa ating mga cells. Okay? So, yan yung mga signs ng ating gastritis. Ngayon, ano yung mga management natin? Okay? Ano yung mga management natin? Antacid, H2 blocker, and proton pump inhibitors. Okay? We should use antacid, H2 blocker, and your proton pump inhibitors to reduce the acid production. Kasi nga, kapag once na dumami pa rin yung acid sa ating stomach, patuloy niya lang sisirain yung stomach mo. Okay? That can lead to your complication, which is the erosive gastritis. Next, avoid coffee because coffee is an irritant. Coffee is acidic in nature. It increases the acid in stomach. Next, your carbonated drink. Your carbonated drink is also acidic in nature. Okay? So, pag once na nag-take ka niyan, uminom ka niyan, anong mangyayari? Magkakaroon lang ng increased acid sa iyong katawan. And the next,
avoid spices. Avoid spicy food because your spices or your spicy foods, these are irritants. Okay, GI irritants sila. Pag once na nai-irritate ang ating lining or ang ating stomach, it produces hydrochloric acid. Even smoking is an irritant as well. Diba? Pag once na nai-irritate, it increases the acid production. Alcohol, from the word alcohol na, acid in nature. And lastly, stress. Remember, your stress, kapag stress tayo, it produces the cortisol hormone, which is cortisol, it stimulates the parietal cells to produce hydrochloric acid. Kaya mag-i-increase na naman yung acid sa ating stomach. And then most importantly, avoid the use of NSAID. Okay? Avoid the use of NSAID. Bakit? Bakit kailangan? Dahil sabi ko nga kanina, your NSAID decreases the mucus production. Pag nag-decrease ang mucus production, decrease din ang ating hydrochloric acid production. Pag decrease ang mucus production, decrease ang ating protection against hydrochloric acid. Kaya mabilis na lang siyang ma-penetrate. Okay? So, ano naman yung ating mga nursing intervention? Your diagnostic procedure. So, ang pinaka-diagnostic procedure natin dito, kapag once na H. pylori, pag once na H. pylori, ang ating causative agent. Okay, kung alam natin H. pylori ang dahilan kung bakit nagkaroon ng gastritis ang patient, meron tayong tinatawag na your urea breath test. Okay, ito yung diagnostic procedure natin, the urea breath test. Anong ginagawa sa urea breath test? Okay, from the word breath, hininga. Urea, yan yung binibigay natin sa patient. So, anong ginagawa dito? Pag mag-urea breath test tayo, we swallow. Okay, nagsaswallow tayo ng capsule. Swallow a capsule containing urea. Okay, lulunok tayo ng capsule na may contain or meron siyang laman na urea. Then after a few minutes, we will drink water. Okay, after a few minutes, iinom tayo ng tubig. Pag inom mo ng tubig, wait ka lang ng few minutes, magbo-blow tayo. Okay, magbo-blow tayo into a balloon or test tube. Okay, magbo-blow tayo doon. Anong gagawin mo doon? Okay, after mag-blow sa balloon or test tube, i-measure natin yung amount ng carbon dioxide. I-measure natin yung amount ng carbon dioxide doon sa balloon or sa test tube. Bakit kailangan i-check? Okay, bakit kailangan i-check yung amount ng carbon dioxide? Kapag once na mataas ang level ng carbon dioxide, ibig sabihin positive ka for H. pylori infection. Pero pag decrease ang ating carbon dioxide, negative ka for H. pylori infection. Question, sir, bakit naman tumataas ang carbon dioxide or ang level ng carbon dioxide kapag may H. pylori tayo or may H. pylori infection tayo? Because your H. pylori, anong ginagawa ni H. pylori? Your H. pylori, it breakdowns. Okay? It breaks down your, what do you call this one? Binibreak down niya si urea, okay, into carbon dioxide. Okay, i-break down niya si urea into carbon dioxide. So ngayon, kung may H. pylori kasi yung stomach, tapos nagbigay ka ng urea, i-break down niya si carbon dioxide. So anong mangyayari? Anong mangyayari sa urea? Magiging carbon dioxide siya, kaya increase ang carbon dioxide level mo. Pero kapag walang H. pylori, nagbigay ka ng urea, ngayon, mabe-breakdown ba si urea in carbon dioxide? Hindi. So, magdi-decrease ang carbon dioxide level mo. That's why, kapag once na mataas ang ating carbon dioxide, you are positive for H. pylori infection. So, this is the one of the diagnostic procedure na ginagawa natin kapag once na merong may gastritis si patient at ang causative agent na ay H. pylori. So, what are the possible
surgical management. Yung same lang natin, your Billrot 1 or your Billrot 2. Okay? I-anastomose natin, ipagduduktong natin si gastric or si stomach mo and si duodenum. Or kung hindi, si jejunum. So, pwede din mag-total gastrectomy. Okay? Total gastrectomy, ibig sabihin, tinanggal mo yung buong stomach. So, what are the possible complications if pinerform natin to? So, pwedeng magkaroon si patient natin ng tinatawag natin na pernicious anemia. Okay? Magkakaroon si patient ng tinatawag natin pernicious anemia. Sir, bakit siya magkakaroon ng pernicious anemia? Remember, pag wala ka ng stomach, pag nasira ng stomach mo, remember your stomach, may apat tayo na cells dun. Sino yung apat na cells natin? Your parietal cells, your Schiff cells, your endocrine cells. Okay, parietal, Schiff cells, endocrine, parietal cells, Schiff cells, endocrine. Oh my god, I forgot. Okay. Parietal cell, your Schiff cells, your endocrine cells. Sino pa yung isang cell natin? Oh my god. Parietal cell, your Schiff cell, your endocrine cells. You know? Wait lang, square. Parietal cells, Schiff cells produces pepsin. Parietal cells, acid. Endocrine cells. Exocrine? Tama lang, tatlo lang ata, tatlo lang siya. Okay, your parietal cell, your Schiff cells, and your endocrine cells. These are the three, okay, these are the three most common type ng cells na makikita natin sa stomach. Remember, your parietal cells, nagproproduce siya ng dalawa. Ano yun? Your hydrochloric acid and your intrinsic factor. Your intrinsic factor, kailangan yan para sa absorption ng tinatawag natin na vitamin B12. So kung ngayon, kung may sira ang iyong stomach, hindi niya magagawa yung function niya, which is, hindi rin makakapag-produce si parietal cell na hydrochloric acid and intrinsic factor. Therefore, kung sira ang stomach, sira din si parietal cells mo. Kung sira si parietal cells mo, hindi siya makakapag-produce ng hydrochloric acid and intrinsic factor. Anong mangyayari sa ating patient? Hindi makakapag-absorb ng vitamin B12. So ngayon, pag once na may decreased vitamin B12 ka, that can lead to your pernicious anemia or your megaloblastic anemia. Okay? So, yan ang ating tinatawag na gastritis.